Hi mga ka-bakers! Kumusta kayo? Ngayon naman ay gagawa tayo ng carrot cheese ensaymada. Handa na ba kayo? Ito ang mga sangkap. Asukal 60 grams, asin 1/2 tablespoon, yeast 1 tablespoon, fresh milk 2 tablespoon, Mountain Dew 2 tablespoon, whole eggs 2 piraso, butter 100 grams, carrots 100 grams, at all-purpose flour na 400 grams. Sa ating all-purpose flour ay ilagay na natin ang ating asukal, yeast, asin. Haluin muna natin ng haluin hanggang sa magsama-sama na ang mga ingredients na inilagay natin dito. Pagkatapos naman ay atin muna itong iset aside. Sa ating mixer bowl ay maglalagay na tayo ng gatas, Mountain Dew, itlog, at ilagay na natin ang ating harina na pinagsama-sama kanina. Ngayon naman, ilalagay na natin ang ating carrots. Papaandarin na natin ang ating mixer at hayaan lang natin siya na mag-mix hanggang sa maghalo-halo na ang mga sangkap na ating inilagay. Pagkatapos naman ito, ay ilalagay na natin ang ating butter na 100 grams. I-on na ulit natin ang ating mixer at hayaan ulit natin itong mag-mix. At higit sa lahat ay para makuha na natin ang consistency o texture na gusto natin. At dahil tapos na po tayo, ay gagamit po tayo ng ating scraper para po makuha ang ating dough. At eto na po ang ating carrot cheese ensaymada na dough. At atin lang po siyang masamasahin ng konti or massage. Pagkatapos naman po nito, ay atin na po siyang ililipat sa ating bowl. Maglalagay na po tayo ng plastic dahil atin na po siyang i-rest ng mga 1.5 oras. Ito na po siya mga ka-bakers pagkatapos po ng 1.5 oras. Ayan. Yun naman po ay atin na po siyang hahatiin sa dalawa. Pagkatapos naman po nito ay aayusin na po natin siya o yung po bang papalaparin na po natin siya para po mas ma-shape po natin siya ng bilog. Ayan. Ganyan lang po ang ating gagawin. Palaparin at pabilugin na po. At syempre, pagkatapos naman po nito ay atin na po siyang hahati-hatiin at ang timbang nga po nito is 70 grams. Pin lang po natin ito mga ka-bakers hanggang po sa maubos na po sa paghahati-hati ang ating dough. Pagkatapos naman nito ay atin na silang isi-shape ng pabilog. Ganyan lang po mga ka-bakers, just take your time lang po, hindi naman po kailangan madaliin. At atin lang po siyang i-shape ng pabilog po. At syempre, gawin lang din po natin ito hanggang sa matapos na po ang pag-shape natin. Pagkatapos naman ito ay isa-isa na natin itong lalagyan ng mantika sa ibabaw. Yung very light lang naman po mga ka-bakers. Ngayon naman po ay papahabain na natin ang ating mga dough. Syempre yung gagamitin po natin dito is ang ating roller. Ganyan lang naman po siya pahabain. Huwag po masyadong madiin, baka po mabutas ang ating dough. Ngayon naman po ay maglalagay na tayo ng ating palaman. Nakadepende na rin naman po sa inyo kung ano pong palaman ang ginawa nyo dito dahil nakalimutan po kasi naming videohan ang paggawa po namin ng palaman or pasensya na po. Susunod na lang po ulit mga ka-bakers. Pero again, pwede din po kayong gumawa ng sarili nyo. At higit sa lahat, tungkol naman po sa dami, nasa sa inyo na rin naman po yun kung gaano po kadami ang inyong ilalagay. Or, pwede rin naman pong wag po muna kayong maglagay ng palaman sa loob. Sa labas na lang po muna or sa harap na lang po muna ng ensaymada. Yan. Atin na po siyang hayaang irolyo mga ka-bakers. Yan lang po ang kanyang pagrolyo. At pagkatapos naman po nito ay atin na po siyang ito-twist. Yan. Kukuha po tayo ng ating molde na may kasamang paper cup. At isa-isa po natin itong imomolde.
Papahabain lang po muna natin. Pagkatapos po ay ititwist na po natin ng parang pretzel. Pero mas ganyan po yung kinalalabasan. Yan. Gawin lang po natin ito at medyo bilisan lang po natin ang video. Pagkatapos naman po natin dito is kailangan pa po natin itong i-rest ng mga 1 oras. At ito na po siya after ng 1 oras na resting natin mga ka-bakers. Yan na po ang kanyang itsura. At next naman po nito ay okay na po siyang ilagay sa oven. Ang oven temperature nga po pala natin dito is 170 sa taas, 200 sa baba at ang baking time is 15 minutes. At eto na po siya mga ka-bakers. After 15 minutes ay luto na po ang ating carrot, cheese, ensaymada. Yan na po ang kanyang itsura mga ka-bakers, no? Medyo palamigin lang po muna natin ito bago po natin siya lagyan ng ating frosting at saka po ng cheese. At ngayon naman po mga ka-bakers ay gagawa po tayo ng ating frosting. Ang kailangan lang po natin ay maglagay ng condensed milk 150 grams, butter 100 grams, at mayonnaise na 50 grams. Ipagsama-sama lang po natin ito sa ating kawali or sa ating mixer bowl. Kunin na po natin ang ating hand mixer at atin na po siyang i-mix-mix hanggang po magsama-sama na sila at wala na pong mga buo-buo. At ito na po mga ka-bakers ang consistency na hinahanap natin sa ating frosting. Yan na po siya. At next naman po nito ay lalagyan na po natin ng frosting ang ating mga ensaymada. Yan. Kung gaano po karami, kayo na pong bahala mga ka-bakers as long as pasok na pasok po sa panlasa nyo. Yan. Kung di lang po kayo masyadong mahilig sa frosting, kuntian nyo lang po mga ka-bakers. Gawin lang po natin ng pagpo-frosting hanggang po sa maubos na po lahat sila. Lahat na po ay nalagyan. Pagkatapos naman po nito mga ka-bakers ay atin na po siyang gadgaran ng cheese. Nasa inyo na rin naman po kung gaano kadami ang cheese na ilalagay ninyo. Nakadepende po yan sa inyong panlasa at sa ating mga kiddos. Yan, ganyan po siya mga ka-bakers, no? Atin lang po siyang gadgarin ng isang direksyon lang para mas mahaba at mas buo ang cheese na yung kinalalabasan ng cheese. At syempre naman po mga ka-bakers, ito na po ang ating finished product or final product. Yan na po siya mga ka-bakers. Hindi ko na po alam kung ilan po ang aking nakain dito kasi medyo marami-rami din po talagang aking nakain dito. Favorite ko po kasi talaga yung mga tinapay na may cheese. Kaya alams na. Kaya ano po pong hinihintay nyo mga ka-bakers, gawin nyo na po ito pang merienda pag may bisita, o kaya naman po swak na swak po itong gawing pang negosyo talaga. Another approved na naman na recipe ang ating ginawa mga ka-bakers. Kaya sana po nakasabay po kayong lahat. Maraming salamat po sa inyo at congratulations na din. At ang ating food for the soul naman po ngayon mga ka-bakers ay ang Isaias chapter 40 verse 31. Ngunit muling lumalakas at sumisigla ang nagtitiwala kay Yahweh. Lilipad silang tulad ng mga agila, sila'y tatakbo ngunit hindi mapapagod, sila lalakad ngunit hindi manghihina. Palagi po nating alalahanin na nandyan lamang po ang Panginoon sa ating tabi, kaya naman po kung kayo po ay magagawang desisyon, kailangan po nating ipanalangin muna ito at ihingi ang
permiso ng ating Ama na nasa langit. Dahil hindi lahat ng opportunity ay para sa atin. Dahil minsan ito ay nakakasama na. At yun lamang po mga kabakers, hanggang sa muli, maraming salamat po. Hanggang dito na lang po muna ako. Bye muna. Paalam at God bless.